Na-interview nga si Sal Panelo kanina sa ASPN ng Net25. At meron siyang sinabi dito. Meron siyang sinabi. Ang sabi niya, nilaglag daw. Yung Marcos administration daw ang naglaglag kay Sara Duterte. Kaya daw nawalan siya, kaya daw siya nawala sa Uniteam. Oo. Sisi na naman si PBBM. Sa kanya na naman ang sisi. Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo muna yung mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At kapag ginamit nyo pa kayo promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Interview. Panoorin natin. Nakikita naman natin yung mga recent developments po since they were elected and when their term of office began in July 2022. Maraming nangyari. And would you agree na combative yung halos every member of the Duterte family? Si former President Rodrigo Duterte during that prayer rally may kasamang pagbumura, inakusahan na drug addict, merong bangag yung presidente natin sa Malacanang. Si Baste also was vocal in calling for the president to step down. So anong nangyari? It's not just in the Sara, no? And then finally now ito nagsalita na siya categorically na yung Uniteam, short of saying na wala nang Uniteam because Uniteam was forged noong for the election lamang, and now that we've won, no, nanalo na kami, and then she just goes on to say to thank her supporters. So yung halos, I don't know if you're still in the loop as far as the Duterte family is concerned, pero itong being combative sa Marcos administration, particularly kay President Bongbong Marcos, saan po ang pinanggagalingan po nun? Is that because of ICC? Uy, ICC? Malayo yun. Tandaan ninyo, nag-unity sila. Ang problema, yun ay pansamantala lang yan. Kasi wala silang there is no other course to take but to unite. You know why? Kasi nga, kung hindi... Wait. Ba't hindi nyo sinabi sa amin? Ha? Ba't hindi nyo sinabi sa amin na temporary lang yan? Nung sila, si Attorney Sal Panelo, kumakandidato under the banner of Unity, by the way. PDP siya, pero dahil nandun daw si Sara sa Unity, may makiki-Unity na rin daw siya. Pareho sila ni Harry Roque. So, mga kotsero, during that time, sinabi nyo na maganda siguro kung magkaroon tayo ng presidente at vice-presidente na magkasundo. Kasi nakita nyo naman yung yung sitwasyon ni Digonggong at saka ni Leni Robredo. Isa pa siya, si Leni. Nakita nyo naman yung sitwasyon nila. Ang hirap gumalaw ng presidente dahil laging antagonistic yung kanyang vice-presidente. So, might as well, di ba, let's do something different. Baka naman pwede nating gawin na si Sara at si PBBM magtandem para magkasundo yung presidente at vice-presidente. So, ngayon may pagbawi kayo. Binabawi nyo ngayon. So, binudol nyo ang 31 million. Tama ba? Si PBBM, for all intents and purposes, is sincere sa kanilang alyansa. Sincero siya eh. Bakit? Hanggang ngayon pinagtatanggol niya si Sara. So, sincere siya sa unit team nila or at least sa tandem nila. So, si Sara, hindi siya sincere. Binudol niya si PBBM. At binudol din niya yung 31 million na bumoto sa kanya. Kasi, alam niyo pala, umpisa pa lang alam na nila temporary lang to. Kasi si Sal Panelo sinabi ni Sara, temporary lang yan. Nung kampanya lang yan. Ngayon nanalo na kami, okay na kami. Nanalo na kami.
O ngayon, inulit ni Sal Panelo. Hindi, ano lang yan, temporary lang yan nung una kasi patuloy natin. Hindi sila nag-unite, baka isa sa mga 4 na kandidato ang lalabas. At pag lumabas yun, ay wala nang pag-asa yung mga nasa kampo ng Marcos na maging presidente rin kung sino man ang gusto sa kanila. Wait. So ngayon, na pinapalabas ito ni Sal Panelo, kaya daw nagkaroon ng unity, quote-unquote, ay dahil kung hindi raw sumama si Sara kay Bongbong Marcos, matatalo si Bongbong Marcos. Tama? Yun yata ang gusto nilang palabasin. At hindi raw magiging presidente si PBBM. O, sige. Sige. Paniwalaan nyo yan. Paniwalaan yan. Pero wait lang, i-debunk lang natin yung mga nauna ng sinabi. Ano yung unang sinabi ni Sal Panelo? Sabi niya, Ang pinanggagalingan po nun, is that because of ICC? Hindi, malayo yun. hindi raw tungkol sa ICC. Kung bakit sila tawag dito? Kung bakit nagkaroon ng ganyang issue between Duterte at Marcos. Hindi raw yun tungkol sa ICC. Bakit lumabas yung ganyang impormasyon sa destabilization plot? Ang destabilization plot, sinabi mga kotsero, a destabilization plot is supposedly being hatched before the arrival of the ICC investigators who are probing abuses committed during the Duterte administration's bloody war against the illegal drug trade. So nagpapalusot si attorney. Okay lang naman yun. Okay lang naman yun. Kasi alam ko ikaw yung legal counsel talaga ni Digonggong. Ikaw talaga yung abogado niya. So, okay lang yan. I'll chalk it up to you fulfilling your obligations as a lawyer and following through with a code of professional responsibility that lawyers take as an oath. So, yun lang yun. Sige, nagiging mabuting abogado ka lang kay Digong. Sige. So, yun yung una. Hindi raw tungkol sa ICC. Pero alam naman nating lahat mga kotsero na yan ay nag-umpisa dahil sa ICC. Anyway, tuloy natin. Ano yung sunod? So, hindi raw dahil sa ICC pero alam nating mali yun. Ninyo, Tapos, nag-unity sila. unity. Ang problema, yun ay pansamantala lang yan. Kasi wala silang there is no other course to take but to unite. You know why? Kasi nga, kung hindi sila nag-unite, baka isa sa mga 4 na kandidato ang lalabas. Na presidente. At pag lumabas yun, ay wala nang pag-asa yung mga nasa kampo ng Marcos na maging presidente rin kung sino man ang gusto sa kanila. O, yun. Baka raw kasi hindi manalo si PBBM. Kaya naipag-tandem daw si Sara. So parang pinapalabas ni Attorney Sal Panelo na utang na loob nga daw ng mga Marcos. And kotsero, I think kaya kumakalat yung ganyang mindset is because yan din kasi yung press release ni Aimee. Yan yung press release ni Aimee noon pa. Di ba siya pa nga ang nagki-credit grab siya dyan sa Uniteam? Nagki-credit grab siya dyan eh. Sabi niya, ako pa nga ang author ng Uniteam eh. Kasi naisip ko, solid vote ng Norte, solid vote ng South. Di it's a match made in heaven. Alala niyo yun? Nabes ko pinakita sa inyo yun. Yun. So, yun yung if we go back in history at makikita natin yung interview, ganun din kasi yung press release. Kaya yun ang pinapaniwalaan. But, mga kotsero, balikan natin yung mga numero. Let's go back to the numbers. Nung time na wala pang election, wala pa yung election election fever. September 29, 2021. Pinag-uusapan na yan kung tatakbo ba si Sara bilang presidente. Ngayon, nagpa-survey si Pulse Asia. September 6 to 11. 20% daw ng Pilipino gusto si Sara ang tumakbong presidente. Okay, let's put this in context.
Number one, during this time, budol na budol tayong lahat ni Digong. Budol na budol tayong lahat ni Digong. Maski ako, nabudol ako ni Digong. Tayo. So, iniisip natin, okay, si Sara is the next best bet, presidential bet, kasi anak ni Digong. Diba? Yun yung iniisip natin lahat. Or at least, if not everyone, the majority of Filipinos. Ngayon, si PBBM dito, sa survey, ay nakakuha ng 15%. Ayan. Oh, yan. 15%. So, meron silang 5% na may 5% silang difference. But take note, again, let's put this survey into context. Lagyan natin sa tamang konteksto. During this time, number one, hindi natin alam kung tatakbo si Sara bilang presidente. Number two, hindi rin natin alam kung tatakbo si PBBM ng presidente. And those are very important things that you have to consider. Kasi this puts the numbers into context. Nilalagay niyan sa tamang konteksto yung numero na 20%. Kasi niyayabang to ni Malutiquilla sabi niya, before nga mag-filing ng COC, di ba? 20% na yung gustong bumoto kay Sara, 15% lang kay Bongbong Marcos. Yes, it's true. Bakit? Hindi naman natin alam na tatakbo si Bongbong Marcos. At kaya lang naman malakas si Sara noon kasi sikat pa yung tatay. Ngayon, this is where I will drive my point. 20% siya sa survey ng September 6 to 11 ng Pulse Asia. Tingnan nyo nangyari. November 16, 2021. Marcos Soto, top presidential and vice presidential SWS survey. Ngayon, October 20 to 23, 47% pinili na si Bongbong Marcos. Anong yung diferensya? May diferensya yan. Bakit? Number one, nag-file na ng COC si Bongbong Marcos. Alam na ng taong bayan na tatakbo si PBBM na presidente. So, nalaman ng taong bayan, uy, si Bongbong Marcos tatakbong presidente. Boboto ko yan. Marcos yan eh. Imagine, from 15% ni Pulse Asia, tumaas siya to 47%, almost majority. Span of 1 month? 1 month lang. Ganun katindi yan, guys. 1 month lang. Sino ang top choice bilang vice-presidente? Tito Soto, 44%. Second place, Sara Duterte, 25%. Bakit? Kasi during this time, hindi pa nagfa-file ng COC si Sara Duterte. October 20 to 23. Hindi pa siya nagfa-file ng COC niyan. Imagine, tinalo siya ni Tito Soto. Sa umpisa. Sa umpisa. Kung tumakbong independent si Sara Duterte, talo siya. Uulitin ko lang. Para sa mga Duterte Balahura supporter na nandyan ngayon sa chatroom. Kung hindi sumama si Sara Duterte kay PBBM, talo siya. And in all honesty, mga kotsero, kung hindi sumama si Sara kay BBM, hindi ko siya iboboto, baka mag-Tito Soto o Willie Ong. Kailan siya sumipa sa survey? Nung nabuo na yung Uniteam. November 13, 2021. Na-finalize kasi yung niya, pagtakbo niya bilang parte ng Uniteam November 3 something. Basta November na yon. Ayan, November 15 pala. November 15. Last day siya nag-file ng COC eh. Pinatagal niya hanggang sa huli. So, ibig sabihin, mga kotsero, nabuo lang ang Uniteam November 15. Prior to Uniteam, 25%. Talo siya ni Tito Soto. So, wag kayong magyabang, mga DDS. Wag kayong magyabang. Wag kayong magyabang. Wala kayong laban. Imagine,
SWS survey, partida, kalaban pa ni PBBM tong SWS. Galit sa Marcos yan eh. Galit sa Marcos yung SWS. Kaya pansinin nyo, nung 2022 elections, halos walang survey si SWS. Halos walang survey. Galit sila kay Bongbong Marcos eh. October 20 to 23, 1,200 registered voters. 47% ang top choice si Bongbong Marcos. October pa lang. Si Sara, nasaan? Second place, 25%. Talo pa siya ni Tito Soto at 44%. Nabuo yung unity team, lumakas si Sara. Lumakas si Sara dahil sa unity team. Kaya wag kayong mag-feeling. Hindi kayo nagpapanalo kay PBBM. In fact, baliktad pa ang nangyari. Si BBM ang nagpanalo sa inyo. Kaya mali si Attorney Sal Panelo nung sinabi niya na kung hindi sumama si Sara kay PBBM, walang Marcos na presidente. Baliktad. Kapag hindi sumama si Sara kay PBBM, walang Vice President Sara Duterte na mangyayari. Just like in 2016, walang Duterteng presidente kung walang Amy Marcos, wala ring Vice Presidente na Sara Duterte kung walang Bongbong Marcos. Tigilan nyo kami. Wag kami. Hindi kami magpapabola sa inyo. 2 beses na kayo binuhat ng mga Marcoses. Nakakahiya sa inyo. Iyayabang nyo sa amin, 25% nyo nung nag-uumpisa kayo. Come on. Wala naman nagbago sa numero nila. Hanggang ngayon, 20% lang sila. Tigilan nyo ako. Promise. So they had to forge that alliance. Ngayon, nung nanalo na sila, doon na nag-umpisa. Kailangan bagong takbo na naman ng politika. Yung isa sa kanila, gustong tumakbong presidente, so sinimulan niyang sirahin ngayon ang pundasyon ng mga Duterte. Yung mga kalyado nito, pati ng VP, binanatan na nila. Inumpisa nila kay GMA, tinanggal nila. Pagkatapos, binanatan na nila sa confidential fund si Bibi Sara. And then, binanatan na nila si Pastor Kibuloy. And then SMNI, na siyang naging parang yun ang plataforma ng Duterte. Doon nagsimula yan eh. At pagkatapos, nagkaroon pa ng mga issue na sa paningin ni Presidente Duterte, ito'y lumalabag sa kanyang mga paninindigan nung siya ay naging Pangulo ng bansa. Okay. So ngayon, in-identify ni Attorney Sal Panelo yung mga issues daw kung bakit nasuya si Sara. Sabi, una yung confidential funds. Lintik na confidential funds na yan. Ako, mga kotsero, in the first place, to be fair kay VP Sara, pinagtanggol ko siya dyan sa confidential funds yan. And I still maintain the same belief up to today. Up to today. Yun pa rin ang pinapaniwalaan ko. Walang illegal na nangyari dyan sa confidential funds na yan. Lalo yung transfer. Yung transfer sa confidential funds ng Office of the President to the Vice President, walang illegal na nangyari doon. At the same time, mga kotsero, I still maintain the belief na wala sa posisyon ang Kongreso or yung lower house ni Martin Romualdez na sitahin yung confidential funds ni Sara Duterte. Dahil meron silang extraordinary funds na hindi nare-resibuhan. So kung prone ang confidential funds sa corruption, ay mas lalo naman ang extraordinary funds. So wag ako. Pero mga kotsero, ito naman ang irereklamo kay Sara Duterte dyan sa confidential funds na yan. Hindi mo man lang sinuportahan si Presidente? Siya yung nag-request ng pera. Si Sara Duterte nag-request ng pera. Pinagbigyan lang siya ni PBBM. Legal naman yung transfer eh. Legal naman yung transfer. Walang problema doon. Nasa Supreme Court na ngayon. Di ba the other day naglabas ng
statement si VP Sara tungkol dyan, di ba? Sabi niya, i-dismiss na raw yung kaso, sabi. So, sabi ni Sara, i-dismiss nyo na yung kaso na yan. Kasi wala namang wala namang basis yan etc. etc. Walang legal standing, etc. etc. Akin ganito, pinagbigyan ka na nga ng pera. Hindi mo man lang sinuportahan yung presidente mo. Nung binabatikos si PBBM, dalawa silang binabatikos dyan eh. Sino nagtanggol kay Sara? Si PBBM pa rin. Si PBBM pa rin. Ay, that's a lie. Confidential funds are recorded. That's a lie. Kung kanino narinig yan, mali. That's recorded. Merong hiwalay na na tawag dito, circular, joint circular yan. It has the force of law. So no, that's wrong. Kung sino man nagsabi sa inyo yan, binobola kayo nun. But anyway, hanggang doon sa confidential fund, si PBBM pa rin nagtatanggol sa kanya. Legal yung pag-transfer namin kasi ganto, ganyan. Si VP Sara, nagsalita ba siya para ipagtanggol si PBBM? Wala. Oo dyan. Oo, Josh pala. Cruzado. Recorded yan on how you spend it up to the last centavo. Except lang doon sa mga binibigay sa intelligence agents or sa mga intelligence sources. Accounted yan. Hindi lang pinapublicize. But it is recorded sa COA. That's another topic altogether. Wag ngayon. Iba yan. Wala tayong narinig na tanggol kay Sara. Abang lang siya. Tahimik lang siya. As usual, no comment. Ano ba naman yung maglabas ka ng statement? Sabihin mo na ang confidential funds na ibinigay sa akin ni President has been approved and it went through the legal procedures, etc. What have you? Oh. Wala siyang ganun. So yan. Hindi niya pinagtanggol si Presidente. Si Presidente pinagtatanggol siya up until today. Hanggang ngayon, nagkatanggol siya ng Presidente. Si Sara ba pinagtanggol niya sa Presidente? Ever? At least once? Wala. Asa? Tapos yung kay GMA, mga kochero, well, ako naman kasi mga kochero, si GMA kasi, may history na yan. So hindi ako magtataka mga kochero kung tinanggal siya sa pagiging House Speaker dahil siya ay nagpaplano ng kudeta ng House Speaker. Hindi ako magtataka. May history silang dalawa dyan, si Sara at si GMA. May history sila dyan. Tingnan yung sinabi ni Sara. Kay Trillanes. May nag-send sa akin nito eh. Yung sabi ni Sara kay Trillanes, like Speaker Alvarez, my advice to you is not to think of me. Speak of my name, not even a whisper of Inday Sara from your ugly lips. Leave me in peace in Davao City or else you and your friends will spend more than $1 billion in the 2022 presidential elections just to make me insignificant. Let me repeat, do not bother me and my slot will be available for a yellow senator for the 2019 elections. Wow. Ito pa. Ito yung nakakaano dyan eh. President Duterte imagines you will be shot. On the other hand, I will make sure you are alive and in pain. I have been described as heartless by my mother. Please do not anger me so you may remain relevant for future generations. And you should listen to my mother. Oh, wow. Oo, ito yung DepEd secretary natin. Hindi ko alam ni PBBM to. Dapat talaga tanggalin na to eh. Si Sara. Or at least, she should resign. Delikadesa. Total naman, wala nang unity team eh. Sumama ka na sa opposition. Sa bagong opposition kasama ng tatay mo. Mas gusto pa namin yun eh. Silang dalawa kasi yan. How did formidable forces of Gloria, Sara, and Aimee topple Pantaleon Alvarez in the House of Representatives?
Maski si Digong, sabi, anak ko yan. Si Sara gumawa niyan. Sabihin ng mga DDS, ganyan talaga si Sara, matapang. Hindi. Mag-ano yan? Magpaka-ano ka na lang. Magpaka-mayor ka dyan sa Davao, baka dyan umubra. Sa national scene, di ubra yan. Nakita mo naman nangyari sa tatay mo, di ba? Hindi na ubra masyado tapang ngayon. Mas utak na ginagamit ngayon, hindi na ano. Hindi katulad nung panahon ni Digong, mahina pa ang social media, hindi pa masyadong maingay, mainstream media pa rin namamayagpag. Ngayon hindi, baliktad. Kung sasabihin ni Sal Panelo na dahil daw tinira si GMA, kaya isa sa mga dahilan ba't nasuya si Sara, I would say, the House of Representatives, at least, has reason to do that. So Attorney Sal, you mentioned earlier na parang reluctant si VP Sara tumakbo nitong 2022. And yet pinursige niya at nanalo nga siyang bilang Vice President. Do you think sa 2028 itutuloy-tuloy pa rin puhunin niya regardless kung ano yung kung sino yung magiging kaalyansa niya sa 2028? Meron pa ba siyang gustong patunayan? Nakikita nyo ba itutuloy-tuloy niya ito o dahil sa nangyayari ngayon talikuran na niya ng lubusan ang national position, whether president or senador or kung ano man, o babalik na lang siya sa Davao bilang alkalde o bilang gobernador, ano po? From the looks of it, I think she will run for the presidency in 2028. And in fact, ang suggestion ko nga, si Presidente Duterte, initially, tumakbo siyang mayor ng Davao City, and then, sa 2028, tumakbo siyang vice-presidente, para yung di ba, natatandaan nyo, ako ang unang naglabas ng Duterte nung nakarangalalan, para maganda sana. Kung alam mo, kung tumakbo sila pareho, di sana hindi sila inaapi ngayon. Inaapi sila ng dalawa. Huy! Inaapi? Baka nakakalimutan nyo yung almost 30,000 na pinapatay ni Digong. Inaapi sila. Saan banda? O pa-victim lang kayo? Pabiktima kayo eh. Paano kayo inaapi? Kayo yung rally ng rally dyan. Kung ano-anong intriga ang ginawa nyo. Nagpa-PIDEA leaks pa kayo. Puro kasinungalingan naman. Ewan ko sa inyo. Ang kampo ng mga Duterte. Sabi ko, yung pag tumakbo ka, Mr. President, as Vice President, maniwala kayo, lahat ng mga politikong bumabanat sa inyo ngayon, mag-gravitate pabalik sa inyo. Why? Because they know both of you will win landslide. Kasi hanggang ngayon, ang trust and popular rating niyo ay hindi natitinag. Mataas pa rin. Kaya yung mga yan, alam nilang mananalo kayo, magbabalikan yan. Pag nagdeklara na kayo na pareho kayo. Really? Pero kakayanin pa ba ni former president? He's so frail. Oo, So ilang taon na ba siya? 78 na po, di ba, Attorney Sal? Malakas pa si Presidente Duterte. Alam mo talagang medyo nag-iimbento ng kwento si Attorney Sal Panelo dito nung sinabi niyang malakas pa si Duterte. Ginagawa talaga tayong tanga nito ni Attorney Sal Ang sakit lang naman niya, sakit din ng mga edad niya, wala yun. Ano ba ang sakit ng mga edad mo? Parang halos hindi na makalakad si former president, talagang inaalalayan. Hindi na makalakad yung matanda. No, pero kanina, kunyari lang yun. kunyari. Puntuhin na natin. Kanina, nakikita ko naman siya pag hindi, naglalakad din naman siya ng Alam mo, depende kasi. Pag mga edad, ganyang edad, merong mga oras na mahina ka, meron din malakas. Yung sa'yo? So, pero pag kayo ang kasama dalawa, ay sigurado pala. So, Attorney Sal, Grabe. Pag kayong dalawa yung kasama, sigurado daw malakas. Siyempre, manyakis yun Mangkanor yun
No, ayaw mo lang pangalanan. So itong nangyayari nito, yung sinilip yung yung CIF, Confidential Intelligence Funds, ni VP Sara. And actually, mataas pa rin ang rating niya, pero yung huling survey ng Okta, bumaba ng 9 percentage points. Ano? Hindi na rin, bumababa din yung kanyang trust ratings. Pero yung tingin nyo, itong mga pangyayari ngayon, itong events like yung Confidential Intelligence Funds, yung sa ICC, is because Martin Romualdez, isinusulong ang presidency ni House Speaker Martin Romualdez? Unang-una, natural lamang na bababa yung rating ni Inday Sara kasi nandiyan pa siya sa administrasyon. Bumagsak na ang rating ng administrasyon, si PBBM. Natural naman dyan. But the moment na umalis siya dyan, babalik at taas uli yan. Pero nandiyan pa siya. Whether she likes it or not, karamay siya sa... So bakit na... Wait lang. So sinisisi niya ang Marcos administration kung bakit daw mababa sa rating si Sara. Kasi dahil nandoon pa raw siya sa sa Marcos administration. Dahil cabinet member siya. Ayoko man gawin to pero gusto kong gawin. Hindi pala ayoko gawin. Gusto kong gawin to ngayon. Aabot sa 31% ng mga Pilipino ang suportado ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon yan sa pinakabagong survey ng Okta Research. Ikinalugod naman ng isang mambabatas ang resulta ng panibagong survey. Si Mela Alas mula sa sentro ng balita. Para sa tricycle driver na si Angel, mahalaga ang suporta ng taong bayan sa administrasyon para maisakatuparan ang mga layunin nila para sa bansa. Kaya naman, ito rin ang ginagawa niya para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hiling lang din ni Angel, sana'y mapaigting pa ang serbisyo ng gobyerno para sa mga tulad niyang kapos sa buhay. Kung sino po yung nakaupo, siyempre, yun po yung natin. Siyempre, sa habang tumatagal, doon rin natin makikita kung ano ba talaga yung magandang serbisyo na binibigay niya sa pamahalaan, sa mga mamamayang Pilipino. Base sa pinakabagong survey ng grupong Okta Research, 1/3 o 31% ng adult Filipinos ang sakit naman yan. suportado si Pangulong Marcos Jr. at kanyang administrasyon. Kung tutuusin, mayorya yan ng mga Pilipino at tanging 4% lang ang oposisyon. Ang sakit naman nito! Attorney Sal, paano mo papaliwanag to? Mababa daw sa survey si Sara dahil mababa daw sa survey si PBBM. Excuse me? Please excuse me? Bumababa kayo sa survey kasi 20% lang kayo. Visit yan. Kaya kayo bumababa sa survey. Ang dami yun. Lampas na 11% yung admin supporters. 31% kasi pro Marcos. 4% ang opposition. 20% ang pro Duterte. Kaya kayo bumaba. One of these days, baka pa nag-survey ulit tugon ng masa, baka 15% na lang yun. 29% ang neutral, 15% ang hindi nila alam sa ngayon. Tuloy natin. Habang ang iba pa, sinabi namang suportado nila ang pamilya ni Vice President Sara Duterte at ang nalalabi pa, neutral naman o walang posisyon. Dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga para sa kanya ang boses ng mga Pilipino at paulit-ulit na rin siyang nagpasalamat sa walang sawang pagsuporta sa kanya ng taong bayan. Sa Kongreso, buo rin ang suporta ng dalawang kapulungan sa administrasyon. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Don Gonzales, ikinalulugod nila ang resulta ng bagong survey at patunay niya itong nararamdaman ng publiko ang mga programa at serbisyo ng gobyerno. Paniwala ni Gonzales, tiyak na magsisilbi itong inspirasyon sa administrasyon, maging sa Kamara, para pagbutihan pa ang paglilingkod sa ngalan ng kapakanan ng ating mga kababayan. Higit 4 na taon pa ang nalalabi sa termino ng administrasyon at mismong si Pangulong Marcos ang nagbigay katiyakan sa publiko na gagamitin nila ang panahong ito para ibayo pang makapaglingkod sa mga Pilipino. Mela Las Moras para sa Pambansang TV.
So, paano na, Attorney Sal Panelo? Bumaba si Sara ng 7 percentage points sa Pulse Asia, tapos 9 percentage points sa Okta. Dalawang survey companies na yun. It has to mean something. Imagine kung every quarter ganun. Every quarter, bababa siya ng 7. Every quarter, bababa siya ng 9%. Good luck. By 2028, wala nang boboto kay Sara. Kahit mag-Duterte pa kayo. Kahit naka-incubator na si... Incubator. Kahit yung machine. Si Digong, habang kumakampanya. Wala. Matatalo kayo. Huwag niyo kalimutan to. Kapag merong nagsabi sa inyong DDS na si Sara ang nagkarga kay PBBM, pakita nyo to. Pakita nyo to. Kasi dito makikita na nung wala pa yung Uniteam Tandem, second place lang si Sara. 25%. Babalikan ko to. Itong punto na to. Bakit? Kasi mga kotsero, nung wala pang Marcos kay Sara na tandem, talo siya bilang vice-presidente. Ngayong siya mismo ang kumalas kay Marcos. Asahan na niya, matatalo na siya sa 2028. Asahan na niya yan. Aga nila eh. Alam niyo mga Pilipino, mga kotsero, traditionally dito sa Pilipinas, ang mga Pilipino, hindi bumoboto sa vice-presidente na kumukontra sa presidente. Traditionally yan. Tradition yan. Bakit? Opposing sila sa presidente. Inagahan nyo. Sorry kayo. Inagahan nyo eh. 2024 pa lang. Uy, may 4 na taon pa kayo. Actually, 3.5. May 3.5 years pa kayo. Ang layo pa. Dapat nag-intay kayo mga 2027, 2028. Respirator, hindi ventilator. O respirator daw. Hindi raw ventilator. Thank you very much. I stand erected. Ayun. Anyway. Kaya nagkaroon ng Rodrigo Duterte na presidente dahil sa Amy Marcos. Kaya nagkaroon ng vice-presidenteng Sara Duterte dahil sa Bongbong Marcos. Nakatungtong lang kayo sa kalabaw, feeling nyo mas mataas na kayo sa kalabaw. Mas malaki na pala sa kalabaw. Ayun. Para magkaroon sila ng chance sa 2028, kailangan ma-demolish talaga yung imahe ni PBBM. Kaya I already expect in the coming 3.5 years, wala silang ibang gagawin kundi magde-demolition job sila. Gagalitin nila yung tao kay PBBM. Ang trabaho ngayon ni PBBM, aside from making sure na ang bansa natin ay tumatakbo na maayos, siguruhin na hindi siya papalya. Yun ang trabaho niya ngayon. Kasi tulad niyan, one small mistake could be fatal. Tingnan nyo, yun nangyari kay Lisa, FL Lisa noong isang araw. Ginawang malaking issue, di ba? Yung sa PCSO, na-resolve na yun, ha? Na-resolve na yun. Ginawa ng kaso. Nag-iimbento nga sila ng mga Fidelix nila eh. Yan ang gagawin nila for the next 3.5 years. Demolition job. Nga sila ibang gagawin. Doon sila tututok. Ang trabaho ngayon ni PBBM is to make sure that his administration will run flawlessly. As in walang palya. Which is good for us. Good din naman sa atin yun. Hindi lang para sa kanya. Para sa atin din. Mas mabuti yun para sa atin. Na hindi pumalya yung administrasyon niya. Tayo ang beneficiaries nun. Kaya sana talaga hindi siya pumalya. Kasi if it happens, sa ngayon kontrolado pa yung mga intriga. Kontrolado pa. Pero sana magpatuloy na ganito. Yung kahit may intriga pero na nasasagot
No, sana magpatuloy yung ganito. Ano nangyari sa pulburon video? Uy, June 15 na. Nung pecha na. Nakakalahati na ang June. Wala pa rin yung pulburon na yan ah. Na ano nyo na ba? Na tao dito? Sinoff 3 set nyo yung pulburon. Wala na eh. Okay, so mga konsyero, maraming salamat sa inyong patuloy na mag-support sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Shady YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see you in my next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?